Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bahagyang tumaas sa ika-4 na sunod na buwan. Libo-libong magsasaka at animal growers apektado ng pagsabog ng bulkan sa Canlaon City. Pagkor, iwas pusoy sa koneksyon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa operasyon ng Pogo. Sa MBC TV correspondents, construction worker patay matapos makuryente sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, mga Pinoy athlete na sasabak sa Paris Olympics makatatanggap ng cash incentives. At sa Showbiz Spotted, Nadia Montenegro, isa ng ganap na Philippine Navy reservist. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bahagyang tumaas sa ika-4 na sunod na buwan ang inflation rate ng bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang paggalaw na ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang buong detalye ihahatid ni Nicole Lopez. Bumilis ang inflation rate o galaw sa presyo ng mga bilihin noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 3.9% ang inflation rate noong nakaraang buwan, mas mataas kumpara sa 3.8% na datos noong Abril. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, ang pagbilis sa galaw ng inflation ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng tubig, kuryente, krudo at transportasyon. Una rito, binanggit din ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may epekto rin sa presyo ng mga bilihin sa bansa ang paghina ng piso kontra dolyar. Bilang tugon, sinabi naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na sinisikap ng gobyerno na patuloy na ipatupad ang mga reforma upang maaksyonan ang mabilis na inflation. Sa kabila nito, ang 3.5% na year-to-date inflation noong nakaraang buwan ay pasok pa rin naman sa target range ng gobyerno sa pagitan ng 2 to 4%. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Apektado naman ang pagsabog ng Canlaon Volcano ang nasa libo-libong magsasaka at animal growers sa Canlaon City. Ito ang iniulat ni Canlaon City Mayor Jose Cardenas kahit pa unti-unti nang nanunumbalik ang sitwasyon sa probinsya. Ang mga detalye tutukan sa report ni Alia Ikatlo. Apektado ng pagsabog ng Bulkang Canlaon ang libo-libong mga magsasaka at livestock growers sa Canlaon City, Negros Oriental. Sa panayam ng DZRH kay Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, binanggit nito na higit 1,600 magsasaka at vegetable growers at 1,300 livestock growers ang apektado ngayon ng kabuhayan. Nangako naman ang alkalde na tutulungan ang mga ito. Samantala, halos balik normal na anya ang sitwasyon ngayon sa Canlaon at wala nang naitatalang mga pagsabog, pero nagpapatuloy ang kanilang pagbabantay. Ayon pa sa alkalde, nabawasan rin ang mga residenteng nananatili sa evacuation center. For now, I can say that the resources brought into Canlaon City, we can last for I think 10 days if ever massive eruption will occur. So 10 days for 20,000 individuals. Samantala, ayon kay FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, nakapagtala ng 53 volcanic earthquakes ang Canlaon sa nakalipas na magdamag. Mataas din ang inilabas nitong asupre na umabot sa 4,113 tons per day, mas mataas kumpara sa pangkaraniwang 300 tons per day. Para sa MBC TV Network News, ito si Alia Ikatlo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita,
iwas pusoy ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa hinihinalang koneksyon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pogo. Ang dahilan kung bakit, alamin sa ulat ni Rovic Manuel. Umalma ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa naging pahayag ni Attorney Nicole Rose Margaret Jamila na abogado ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na tila pagpapasa umano ng sisi sa kanila matapos itong kasuhan ng kriminal ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon sa PAGCOR, hindi umano nila trabaho ang pag-i-issue ng business permit at lisensya, maging ang pag-iinspeksyon pa ng mga gusaling wala sa kanilang jurisdiksyon at bumabase lamang sila ng pagbibigay lisensya sa kanilang sariling guidelines. Ayon sa PAGCOR, sa kaso naman daw ng na-raid na Pogo Hub sa Bamban, ang Zunyuan Technologies Incorporated lamang daw ang inisyuhan nila ng lisensya at wala na raw silang access pa sa nasa 39 na pribadong gusali at 8 ektaryang compound na hindi maaaring pasukin o puntahan. Agad naman daw nila itong ginawa ng aksyon at nirevoke ang license to operate matapos ang naging raid noong Marso. Naglabas ng pahayag ang PAGCOR matapos na sabihin ng kampo ni Guo na ang pag-i-issue ng permit ng LGU sa Zunyuan ay base umano sa guidelines at rekomendasyon ng PAGCOR at ang hindi agarang pag-revoke ng business permit dahil na rin sa proseso na dapat sundin. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, balak iapela ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang preventive suspension na ipinataw sa alkalde. Ito'y dahil wala namang ebidensya na magpapatunay sa kaugnayan nito sa operasyon ng Pogo sa lungsod. Pakinggan natin ang balita ni Kyle Bulyas. Tiwala ang kampo ni Mayor Alice Guo na maaalis pa ang ipinataw na 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Attorney Stephen David, na kasama sa legal counsel ni Mayor Guo, nakatakda silang maghain ng motion for reconsideration bukas. Paliwanag ni David, napatunayan naman nilang walang kaugnayan ng alkalde sa anumang operasyon ng Pogo sa kanilang lungsod. Incorporated, wala siyang doon sa Pogo operations na yun. Yung sa kanya, dating may-ari ng lupa na nagpatayo naman yung mga investors ng mga buildings, daming buildings. Sa kanya lupa lang yon. Tapos, nung bago siya tumakbo, inano niya yon, dinivest niya yung ownership niya ng lupa. Bukod dito, nag-issue lamang anya ng permit si Guo dahil sa provisional license na ibinigay ng PAGCOR. Iginiit din ni David na sakop na ng jurisdiksyon ng PAGCOR ang mga illegal na aktibidad sa naturang Pogo Hub. Nandun pa rin ang PAGCOR. Sila pa rin ang kahit nung nag-expire nung February, nag-read na sila nun eh. Pero yung PAGCOR, nandun pa rin even at the time of the raid. In other words, sino ba under the law ang dapat regulate? Hindi naman ng mayor eh. Imagine mo isang mayor ng isang bayan. Doon na lang ba siya mag-stay sa mga Pogo Hub? Pag-iisipan ka doon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, sinalakay naman ng mga otoridad ang isa pang malaking Pogo Hub sa Pampanga. Sa buong detalye, magbabalita si Raymond Dadpaas. Isa pang malaking Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub ang sinalakay ng mga tao ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz, ang chief ng PAOK-CC, ang Pogo Hub ay matatagpuan sa Porac, Pampanga. 3 beses na mas malaki ito kumpara sa nauna nilang sinalakay sa Bamban Tarlac na iniugnay kay Mayor Alice Guo. Dahil kung 40 buildings ang operation sa Bamban, ay nasa 60 buildings naman ang nasa Porac, Pampanga. Mahigit na 200 mga dayuhan na karamihan ng mga Chinese nationals ang naresto nila kagabi at dinala na sa lungsod ng Pasay. May na-recover din silang isang kidnap victim na Chinese national sa loob ng Pogo Hub sa Pampanga. Pakiramdam ni Yusek Cruz ay nasunog ang kanilang operasyon kagabi dahil pagdating nila sa lugar ay biglang pinatay ang kuryente sa buong compound. Hindi malayong may nagtip sa management ng Pogo sa kanilang operation kaya't animoy hinintay na silang dumating. Nagpapatuloy pang inventaryo na ginagawa para sa lawak ng lugar, uri ng mga equipment na ginagamit at kung ilang tao ang naresto.
Nakatuwang ng PAOK-CC sa operasyon ng mga tawa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at PNP Special Action Force o SAF. Samantalang sa Senado ay nagpapatuloy ang executive session ng Senate Committee on Women and Children ni Senador Risa Hontiveros hinggil sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac na iniugnay kay Mayor Goo. Humaharap sa executive session ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Justice, Department of Interior and Local Government, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Para sa NBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, sama-sama tayo Pilipino. Usapang Olympics naman tayo. Good news dahil sa mga Pinoy athlete na sasabak sa 2024 Paris Olympics, makatatanggap ang mga ito ng cash incentives mula sa mga senador. Sa kumpirmasyon ng Philippine Sports Commission, ang kasalukuyang pondo para sa nasabing incentive ay nasa 30 milyong piso na. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Millie Borja. Manalo o matalo, hindi uuwing luhaan ng mga Pinoy athlete na sasabak sa 2024 Paris Olympics. Sa kumpirmasyon kasi ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman, makakatanggap ng cash incentives ang mga manlalaro bago ang kompetisyon sa Summer Games. Ang nasabing incentives ay galing sa mga pledge ng mga senador na umabot na sa 30 million pesos, kabilang na dyan ang 23 million pesos mula kay Senator Risa Hontiveros. Sa ngayon, mayroon ng 15 atletang ipapadala ang bansa sa Paris Olympics. Yan ay sina Filipino boxer Nesty Pitesio, Ira Villegas, Yumir Marshall, Carlo Paalam, at Hergy Bacyadan. Pole vaulter na si EJ Obiana, mga gymnast na sila Carlos Yulo, Alea Finnegan, Levi Ruivivar, at Emma Malabuyo, rower Giovanni Delgaco, fencer Sam Katantan, at weightlifters na sina Vanessa Sarno, Elrin Ando, at John Siniza. At ayon kay Bachman, posible pa itong umabot sa 19 athletes kung mag-qualify ang ating mga pambato sa swimming, athletics, judo, shooting at iba pa. Gaganapin ang 2024 Paris Olympics mula July 26 hanggang August 11 sa France. Para sa NBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Bureau of Immigration hinimok ang publiko na i-report ang kahina-hinahalang dayuhan sa kanilang lugar. Chacha, bahagyang napag-usapan sa pulong ni Senate President Chiz Escudero at Speaker Martin Romualdez. Sa NBC TV Sports, Alas Pilipinas Women lumipad na patungong Korea para sa kanilang tune-up game. At sa Showbiz Spotted, Nadia Montenegro, isa ng ganap na Philippine Navy reservist. Lahat ng yan sa pagbabalik ng NBC TV Network News. Hinimok ng Bureau of Immigration ang publiko na i-report sa mga kinauukulan ang mga kahina-hinalang dayuhan sa kanilang lugar. Ito'y matapos ang sunod-sunod na pagkakasangkot ng mga dayuhan sa gawaing iligal. Narito ang ulat ni Rose Babiera. Hinimok ng Bureau of Immigration ang publiko na i-report ang mga kahina-hinalang dayuhan sa kanilang lugar bunsod ng magkabilang ulat ng pagkakasangkot ng mga ito sa iligal na gawain sa bansa. Bahagi ito ng bagong Immigration Service Caravan na inilunsad ng Kawanihan na layong gawing accessible ang mga serbisyo ng ahensya sa pamamagitan ng paglapit ng kanilang mga services sa lokalidad. Nagsimula ito noong Marso ng taong ito sa Zamboanga at nakarating na rin sa mga probinsya ng Iloilo at Baguio. Nakaschedule naman ang ika-4 na service caravan sa Batangas bukas, 6 ng Hunyo. Ayon kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration sa kanyang panayam sa DZRH, may nakalaan na isang desk para sa mga reklamo at sumbong ng mga lokal ukol sa mga illegal aliens o iyong mga dayuhan na may kaduda-dudang pagkakakilanlan at nangangasiwa o bahagi ng mga covert operations, lalo na ang sex tourism at iyong mga tahasang nanggugulo sa komunidad.
Kaugnay ito ng balita ukol sa nahuling 2 miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF na nanggugulo sa isang village sa Ayala, Alabang na napag-alaman na nagmo-moonlighting bilang bodyguards ng isang Chinese national. Ayon kay spokesperson Dana Sandoval, nakipag-coordinate na ang BI sa arresting agency para makuha ang buong detalye ukol sa nasabing Chinese national at inihahanda na rin ang mga criminal charges at deportation case sakaling mapatunayang iligal ang pamamalagi nito sa bansa. Binigyang diin naman ni Sandoval na ang service caravan ay hindi limitado sa espesipikong nasyonalidad lamang. Bukas din ang helpline ng Bureau sa Facebook sa lahat ng pagkakataon para sa mga concerned citizen mula sa mga lugar na hindi pa nabibisita o naaabot ng service caravan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Bahagyang napag-usapan ni Senate President Cheese Escudero at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang issue ng charter change. Pagtitiyak pa ni Romualdez, muli silang magpupulong ni Escudero para plantsahin ang tsa-tsa bago ang State of the Nation address ng Pangulo. Pakinggan natin ang report ni Milky Rigunan. Kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na nagpulong na sila ni Senate President Francis Cheese Escudero noong araw ng Lunes. Ito ay nangyari matapos ang signing ceremony sa Malacanang ng kabalikat sa Pagtuturo Act. Ayon kay Romualdez, nakatakda sila magpulong muli ni Escudero sa kalagitnaan ng buwan bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa buwan ng Hulyo. Sabi ni Romualdez, sa meeting papyaw lang na natalakay ang panukalang amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Nananatiling pending at hindi pa rin inaaksyonan hanggang ngayon sa Senado ang Resolution of both Houses number 7 na pinagtibay ng Kamara para sa economic tsa-tsa. Pero sabi ni Romualdez, bibigyan niya ng sapat na pagkakataon si Escudero na maorganisa ang Senado matapos maluklok bilang bagong Senate President. Dagdag pa ni Romualdez, napagkasunduan din nila ni Escudero na maayos na koordinasyon sa level ng BICAM para agad na maplansya ang mga magkakaibang posisyon ng Kamara at Senado sa maisinusulong na panukalang batas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, ihaharap naman kay Pangulong Bongbong Marcos ang petisyon sa pagpapatibay ng Masungi Geopark. Magbabalita si Boy Gonzales. Formal nang inayay ng mga representative ng mga kabataan, indigenous people at faith group ang petisyon naglalaman ng 10,000 lagda para sa pagsuporta sa Masungi Geopark Project sa Baras Rizal sa kabila ng bantang pagkansela dito ni DNR Secretary Yulo Loizaga. Hiniling nila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagkapatibay sa Masungi Geopark Project sa halip na pagpapahirap sa mga nagtatanggol sa kalikasan. Ayon kay Christian Matabarde, youth leader ng Tanay Youth Vote, isinabay nila ang pagbibigay ng petisyon sa World Environment Day 2024 ngayong araw na may temang Our Land, Our Future. So itong petition na to, kino-call out natin ang presidente na si Bongbong Marcos, pati na din na si DNR Secretary Luyo Loizaga na makipag-usap sa Masungi Geo-Reserve Foundation. We are looking forward na magkaroon ng discussion between the DNR and President Bongbong Marcos sa Masungi Geo-Reserve. Sinabi ng UN Convention na desertification and drought na halos kalahati ng lupain ng Pilipinas ay degraded at nangangailangan ng agarang pangangalaga at restorasyon. Ang Masungi Geopark Project ay naglalayong maibalik ang kagubatan sa 2,700 hektarya ng Upper Marikina watershed na pumipigil sa baha at iba pa mga epekto ng pagbabago ng klima sa Metro Manila at Rizal. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating ulat panahon ngayong Miyerkules, June 5, 2024. Batay sa latest monitoring ng Pag-asa, trough o extension ng isang low pressure area ang tanging weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Huli itong namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng bansang Japan. At sa ngayon ay hindi ito inaasang maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunman, magdadala ito ng maulap at maulang panahon sa mga lalawigan ng Aurora,
Isabela, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Kaya naman iba yung pag-iingat pa rin po as always. Habang sa nalalabing bahagi na ating bansa, mainit na may mataas na tsansa ng isolated rains at localized thunderstorms pa rin ang mararanasan. Samantala, para sa mga nagtataka kung bakit mainit pa rin kahit nagdeklara na ng tag-ulan ng Pag-asa, ito po ay dahil ilang araw na tayong nasa monsoon break matapos hatakin ng tropical depression ang hanging habagat nitong mga nakalipas na araw. Pero inaasahan na muli itong magbabalik simula bukas. At sa pagbabalik nito, asahan ang bahagyang paglamig ng panahon at pagbuhos ng mga ulan sa Palawan, Zambales, Bataan, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Sa Tuguegarao, maglalaro ang init mula 26 to 36 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila at maging sa Metro Davao, posibleng umakyat ang temperatura sa 34 degrees Celsius. Habang sa Cebu at Puerto Princesa, bahagyang mas malamig na panahon ang mararanasan na aabot lamang sa 32 degrees Celsius. Para naman sa ating 3-day weather forecast dito sa Metro Manila, asahan ang makulimlim na panahon simula bukas hanggang Biyernes na may mga bugso ng mahina hanggang sa malakas na ulan. Dulot po yan ng nagbabalik na hanging habagat. Para po sa kalaman ng lahat, ang nature po ng mga ulan ng habagat ay pabugso-bugso, kaya naman pwede itong maging mahina na biglang lalakas o vice versa. At pagsapit naman ng Sabado, muling magbabalik ang maalinsangang panahon sa Kamaynilaan. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:23 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, bahagi umano ng sindikato ang 4 na pulis na inaresto sa kasong pagdukot ng foreign nationals. Ang itinuturong mastermind sa likod ng sindikato, patuloy pang hinahanap ng pulisya. Ang buong detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Arestado ang 4 na pulis habang hindi bababa sa 10 pang kasabwat ang patuloy na hinahanap ng otoridad kaugnay ng insidente ng mga pagdukot sa mga banyaga sa bansa. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, kabilang sa mga at large ang hindi na tinukoy pang sibilyang itinuturing na utak ng sindikatong sangkot sa kidnap for ransom. Ginawa ni Marbil ang pahayag matapos ipresenta ni Interior Secretary Benhar Abalos 4 na polis na unang inaresto sa pagdukot ng 3 Chinese at 1 Malaysian national sa lungsod ng Pasay. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates na hindi bababa sa 4 na nagdaang kaso ng kidnapping ang kanilang pinagtatagpi at hinihinalang may kaugnayan sa pinakahuling insidente. Nabatid na hinarang ang mga foreign national habang sakay sila ng Lexus sa kahabaan ng Taft Avenue noong June 2. Nakatakas ang 2 sa 4 na biktima ng mga police kidnapper matapos silang takbuhan bago nakapagsumbong sa otoridad. Ayon sa PNP, umabot sa 2.5 million pesos ang ransom na hiningi ng mga suspect para sa kalayaan ng 2 pang foreigner. Isa sa mga inaresto ay police major, habang mas mababa na ang rango ng iba pang nahuling galing sa Valenzuela, Makati at Pasay. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng may-ari ng bodega sa Valenzuela City na may bandila ng China. Narito ang report ni Edwin Duque. Binabiverify na ng Valenzuela Police sa BPLO ng City Hall ng Valenzuela kung sino ang may-ari ng warehouse sa 79 Latserba A sa mahabang Parang Street sa Barangay Bignay, Valenzuela. Makarang itanggi ng caretaker kung sino ang may-ari at ang di nagpakilalang bantay at ano ang kabuhayan sa loob nito. Ito ay makaraang makita kahapon ang natuklasan na bandila ng China sa bubong ng naturang warehouse. Agad itong ipinatanggal ni Police Colonel Kayaban sa kanyang mga tauhan, pero nung una ay nagmamatigas pa ang bantay na tanggalin ang naturang bandila at doon nagpadala ng intelligence unit at kasama na rito yung mga persa ng SWAT kaya napilitang tanggalin. Ikinatwiran pa umano ng nagpakilalang bantay na ginagamit lamang umano sa lugar para doon sa kanilang mga alagang kalapati. Dahil dito ay nagmatigas din ang barangay kaya napilitan ng i-request sa BPLO upang malaman kung sino may-ari at kung ano talaga naideklara na kabuhayan sa naturang lugar. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Maliban
sa pagiging batikang aktres at mom of 8, paglilingkod naman sa bayan ang pinasok ni Nadia Montenegro. Si Nadia kabilang sa BCMC Class 10 Sandigang Alab graduates ng Philippine Navy. Narito ang aking report. Sa edad na 52, isa ng ganap na Philippine Navy reservist si Nadia Montenegro. Kabilang ang aktres sa Class 10 2024 ng Basic Citizen Military Course. Panauhing pandangal noong kanilang seremonya ng pagtatapos na ginanap nitong Martes sa headquarters ng Philippine Navy ang actor-turned-politician na si Senator Robin Hood Padilla. Ayon naman kay Nadia, ito ang kanyang naging hakbang para higit pang makapaglingkod sa bayan. Sumailalim ito sa 30 araw na training kung saan mas nakilala pa raw ng celebrity mom ang kanyang sarili. Pero pag-amin ito, hindi niya akalaing at the age of 52 ay kanyang mapagtatagumpayan ng mga pinagdaanan gaya ng pagsabak sa barko, mapping at rifle combat training. Natutunan din anya nitong hindi dapat limitahan ang sarili pagdating sa mga mithiin. Samantala, proud daughter naman ng aktres na si Ina Asistio sa nakamit na tagumpay ng kanyang ina. Maliban kay Nadia, ilan pa sa mga artistang naglilingkod sa bayan bilang reservist ay sina Dingdong Dantes, Mateo Gricelli, Rocco Nasino, Ronnie Liang, Michelle D, Geneva Cruz at RC Munoz. At sa aking pagbabalik, beauty queen turned actress na si Rabia Mateo. Umalma sa kumakalat na chismis na nagpa-VIP daw ito sa dinaluhang concert kamakailan. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. 29 pesos kada kilo ng bigas para sa mahihirap, target ng Marcos administration kasunod ng pag-aproba sa pagbaba ng taripa. Sa MBC TV correspondents, construction worker patay matapos makuryente sa Pangasinan. Sa experts' opinion, pagkuha ng larawan bago kumain, mas nakakapagpasarap daw ng pagkain ayon sa pag-aaral. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Women lumipad na patungong Korea para sa isang tune-up game. At sa Showbiz Spotted, Rabia Mateo itinangging nakatanggap ng libreng tickets at VIP treatment sa isang concert. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. ₱29 kada kilo ng bigas. Ito ang panibagong target ng Marcos Jr. administration para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Ito'y sa gitna ng mga nagtataas ang presyo ng bilihin. Ito'y matapos aprubahan ng Pangulo ang Comprehensive Tariff Program para sa taong 2024 to 2028. Tutukan natin ang balita ni Arnold Herrera. 29 pesos kada kilo ng bigas. Ito ang bagong target ng pamahalaan matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Comprehensive Tariff Program para sa taong 2024 to 2028 ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Sa ilalim ng programa, ika-calibrate ang kasalukuyang taripa upang mapababa ang presyo ng mga bilihin nang hindi pinapabayaan ang interes ng mga local producer. Pagtitiyak ni Balisacan, lahat ay makikinabang sa programa dahil ibababa nito ang taripa mula 35 to 15% upang matugunan ang problema ng inflation. Batay sa direktiba ng Pangulo, pangunahing layunin nito na mapababa ang presyo ng bigas na sasabayan din ng subsidy para sa mga mahihirap para bigyan sila ng kakayahang mabili ang mga ito mula sa kadiwa stores. Hinihintay na lamang daw ang executive order mula sa Pangulo para mahikayat ang pribadong sektor na mag-import ng goods. Samantala, tiniyak naman ng pamahalaan na nakaantabay rin ng mga bigas mula sa National Food Authority bilang buffer stock sa oras ng sakuna. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay naman ang isang construction worker matapos makuryente sa probinsya ng Pangasinan. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Dead on arrival sa Bulinaw Community Hospital ang 25 anyos na construction workers na kinilalang si Mark Hill Carino, residente ng Barangay Kabuyaw, Bulinaw, matapos makuryente ito sa construction site na kanyang pinagtatrabahuhan. Batay sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Bili, nagtatrabaho si Carino ng aksidente na nahawakan itong scaffolding na nasabit sa nabalatang live wire. Naitakbo pa sa paggamutan subalit hindi na ito umabot ng buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng La Castellana, Negros Occidental at lungsod ng Canlaon, Negros Oriental dahil sa pagputok ng Bulkan Canlaon. Ayon kay Mayor Mayla Nicor, manggilimutan ng bayan ng La Castellana matapos na nag-convene kasama ang Sangguniang Bayan at iba pang ahensya, nagpapalabas ito ng resolution hinggil sa executive order ng LGU na isailalim sa state of calamity ang nasabing bayan. Dagdag pa ni manggilimutan kahit wala namang movement ang nasabing bulkan sa ngayon, partikular ng pagbuga ng bato at asopre. Habang gayon hanggang ngayon din ang lungsod ng Canlaon, Negros Oriental ang isinailalim na rin sa state of calamity ang nasabing lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, sama-sama tayo, Pilipino. Dumating na ang 49 na pulis kapalit ng sinibak na 2 opisyal at 47 mga pulis ng Bambang Police Station. Ito'y upang bigyang daan ang gumugulong na investigasyon kung may naging kapabayaan ang mga ito sa kabila ng mahabang panahon na katabi lamang mismo ang operasyon ng naturang Pogo. Inilipat muna ang mga sinibak sa pwestong pulis sa Regional Personnel Holding Admin Unit at sasailalim sila sa Focus Reformation at Reorientation ng bilang police officer. Ang mga pulis na ipinalit ay galing sa Regional Force Mobile Battalion ng Pro 3, habang ang mga pulis na mag-iimbestiga ay galing naman sa Karatig Police Station ng Tarlac. Kahapon, nananatiling tahimik at business as usual ang munisipyo at wala isa mang mga taga-suporta ng alkalde ang nagsagawa ng kilos protesta. Samantala, nanawagan naman ang DILG sa mga mamamayan ng Bamban na maging mahinahon at sundin ang batas sakaling magsagawa ng barikada sa harap ng munisipyo at sakaling tutulan nga ang pagsuspindi kay Mayor Guo. Kahapon, pumasok na si Vice Mayor Leandro Anunciacion at ngayon ay acting mayor ng Bambang. Pinulong nito ang mga department head bagamat kapansin-pansin ang pagiging matipid at tumanggi muna ito sa panayam ng media. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino. #Camera Eats First. For the picture ka rin ba pagdating na mga in-order mo? Yung tipong hindi mo muna gagalawin ng mga pagkain hanggat hindi mo pa nakukunan ng picture. O isa ka pa sa mga pinipigilan ng partner mo para huwag munang dumukot sa pagkain dahil magpa-picture raw muna. Pero alam nyo ba na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay mas lalong nagpapasarap daw nito? Ang paliwanag dito, alamin sa Expert Opinion Report ni Rovic Manuel. Pagkuha ng larawan bago kumain, mas nakakapagpasarap ng pagkain ayon sa pag-aaral. Sa isang pag-aaral ng Journal of Consumer Marketing ni Sean Kowari at Morgan Poor, napag-alaman na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay nakakaapekto sa persepsyon at sa buong karanasan ng isang individual habang kumakain. Bahagi dito ang mga proseso ng pagkuha ng litrato gaya ng lighting, anggulo at maski ang oras na ginugol sa pagkuha ng litrato at pag-share nito sa social media ay siyang nakakapagpasarap daw ng pagkain. Ayon sa pagsusuri, ang kalidad ng larawan ay may direktong epekto rin sa persepsyon ng lasa ng kakain nito. Halimbawa, ang larawan na kinuha sa maliwanag na lugar ay maiisip ng isang individual na ito ay masarap.
At sa tuluyang pagtikim at pagkain, nakaregister na sa kanyang isip na ito nga talaga ay masarap. Napatunayan ito sa grupo ng mga #HealthyLivingEaters na laganap sa social media na nahihikayat umano ang mga tao na masarap ang pagkain ng salad o mga gulay, gamit lamang ang mga larawan na personal nilang kinuha. Hindi na maiaalis sa mga Pinoy ang pagkahilig ng mga ito sa musika. At bilang bahagi na ito ng ating kultura, tiyak na pasok yan sa Aliwan Fiesta. Kaya naman nating balikan ang mga naging performances ng mga OPM band at artist sa mga nagdaang pasakalye sa report na ito. Hindi kumpleto ang pista kung walang tugtugan, kasama ang iba't ibang mga OPM band at artist. Kaya naman sa taong ito, kasama pa rin sa magbubukas ng unang araw ng Aliwan Fiesta ay ang Pasakalye Concert. Dito, sama-samang nakikising-along ang crowd sa performance ng kanilang mga paboritong artist. At ilan nga sa mga kilalang OPM band na nag-perform sa Aliwan Stage ay ang Ben and Ben na nagpasikat ng mga awiting Maybe the Night at Kathang Isip. Kasama rin nila sa Aliwan Fiesta 2019 ang disband na siya namang nasa likod ng hit songs na Hindi Na Nga at Kahit Ayaw Mo Na. Siyempre dahil pre-pandemic pa lang, talagang bigati na ang tugtugang handog ng Aliwan Fiesta. Nag-perform din sa 3 oras na show si Juan Carlos kung saan hinaranan niya ang mga audience sa awitin nitong buwan. At noong nakaraang taon lang, sa muling pagbabalik ng Aliwan Fiesta matapos ang pandemya, hinandog nito sa mga tawang pasakalye na may titulong 20 Naman Jam. Sa kabila ng masamang panahong dulot ng Bagyong Dodong, hindi nagpatinag ang Aliwan Fiesta para ipagpatuloy ang kasiyahan sa pangunguna ng OPM band na Imago, kung saan pinerform nila ang Spolarium ng Eraserheads. Kasama rin sa 20 Naman Jam ang bandang Grace Note, kaya naman nakisingalong ang Aliwan crowd sa kanilang mga awiting Tigil at Taong Robot. At para naman isara ang gabi ng Pasakalye 2023, hinaranan ng Olongapo-based rock band na Sunkist Lola ang mga manonood sa awiting Pasilyo. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw. Tunay ngang hindi matatawaran ang sayang hatid ng pinakaingranding selebrasyon ng mga pista sa Pilipinas. At sa paparating na June 27 hanggang 29, sama-sama nating tunghayan ang mas pinakulay at mas pinasayang pagdiriwang ng Aliwan Fiesta. At yan na muna ang aking Aliwan Fiesta 2024 report. Ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayong makiisa, makisaya. Dahil ang pistay, narito na. Kita-kits po tayo sa Aliwan Fiesta. Lumipad patungong South Korea ang Alas Pilipinas Women para sumabak sa isang friendly match kontra South Korean team. Ang pag-alis ng national team tinutukan sa exclusive report sa NAIA Terminal 1 ni Millie Borja. Nandito nga ako sa NAIA Terminal 1 at kanina lang lumipad na ang team ng Alas Pilipinas Women sa South Korea para sa isang tune-up game. Ilang linggo matapos ang kanilang successful AVC Challenge Cup campaign, bumiyahe patungong South Korea ang buong team ng Alas Pilipinas Women para sa isang friendly match kontra Korean team Powerful Daegu. Gaganapin ang nasabing exhibition match sa Daegu City sa Biyernes, June 7, 2 p.m. Ito ay bilang pagdiriwang ng 75th anniversary ng diplomatic relation sa pagitan ng Pilipinas at bansang South Korea. Nakikita rin itong oportunidad ng Alas Pilipinas Girls para mas makapag-ensayo pa at mapagtibay sila bilang isang team sa mga susunod pang tournament. Excited ako na makita yung mga makalaro namin doon kasi syempre another experience and another learnings na makuha namin doon. And ayun lang, looking forward na magiging masaya yung exhibition game doon. Take namin to as an opportunity to test our team pa rin. Kasi syempre may pinaghahandaan kami sa July na tournament. So
yun, parang enjoy lang talaga namin and let's see kung ano pa yung kaya ng team namin. All of the Filipinos around the world, especially the ones we are going to see in Busan, South Korea, excited na kaming makita kayo lahat. So maraming salamat po. Ang friendly match ay tinawag na Serve Spike Unite bilang pagpapalalim na rin sa nabuong samahan ng dalawang bansa sa ilang dekada. Mula dito sa NAIA Terminal 1, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Walang arti-artista. Yan ang diretsahang banat ng dating beauty queen na si Rabia Mateo matapos siyang maintrigang nakatanggap ng free tickets at VIP treatment sa isang concert. Ang paglilinaw ni Miss Universe Philippines 2020 tutukan sa Showbiz Report na ito. Agad pinabulaanan ng beauty queen turned actress na si Rabia Mateo ang kumakalat na chismis na nakatanggap siya at ang kanyang nobyong aktor na si Jeric Gonzalez ng libreng tickets at VIP treatment sa nagdaang concert sa bansa ng South Korean superstar na si IU. Sa ilang IG stories, nilinaw nitong tulad ng iba, pinaghirapan din nilang ipinambili ng ticket na nagkakahalaga ng 12,000 piso kada isa. Nagpaabot din ito ng pasalamat sa ushers na nag-assist para mahanap ang kanilang upuan pero binigyang diin ni Rabia na never silang nag-demand ng VIP treatment. Revelation pa ni Miss Universe Philippines 2020, sa katunayan pangaraw ay nascam sila noong unang bumili dahil gaya ng araw ng ilan maging sila ay nahirapan din sa paghahanap ng available tickets para sa naturang sold-out show ng singer. Hirit nito, wala niyang arti-artista pagdating sa paghahanap. Pagbibigay halimbawa pa ng dating beauty queen mula sa mga nagdaang concert na dinaluhan, tampok ang ibang artist gaya ni na Ed Sheeran, Coldplay at K-drama star Lee Min-ho, may makapagpapatunay daw na talagang pumipila sila para makabili ng tickets. Sa huli, humingi naman ng tawad sa celebrity couple ang naturang fan account na nagkalat ng maling impormasyon. Para sa MBC TV Network News, ito po ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel, Matchpoint Mili at kay Rovic. Bago tayo magtapos, June na naman. At katulad nga sa inireport sa atin ni Rovic kanina, ibig sabihin, aliwan season na ang pinakainaabangang tagisan ng mayamang kultura ng lahing Pilipino. Kaya naman inaanayahan po namin ang lahat sa darating na June 27 hanggang June 29 at sama-sama tayong makiisa, makisaya dahil ang pistay narito na, ang Aliwan Fiesta 2024. At iyan po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan ni Karen Oyong, ako po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide at ating mga show radio station sa mga Visayas at Mindanao. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Makama. Dito pa rin po sa DZRH Operation Tulong.